Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan ko kay Kristo, ay matatagpuan sa unang Timoteo, Kabanata 2, talatang 6. Ito ang sinasabi, inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Diyos na mapagmahal, Ikaw Diyos ang pumarito upang kami tubusin sa aming mga kasalanan. Maraming salamat o Diyos sa iyong anak na si Jesus na siyang naghirap doon sa krus ng Kalbaryo upang kami o Diyos ay linisin ang aming mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo na umagos doon sa krus, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran na iyong ibinigay sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, Diyos, patuloy kong inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang abutin, O Diyos, at pagalingin. Ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman na yon, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, na makabangon sa banig ng karamdaman upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa kanilang kapwa, sa kanilang pamilya, at lalong-lalo na sa aming mahal na Diyos na siyang patuloy na nagmamahal sa bawat isa sa amin. Gayon din po, Panginoon, patuloy mong palakasin ang mga anak mong nagkakaroon ng kagalingan. Patuloy na kagalingan, patuloy na kalakasan ang ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa umagang ito, patuloy kong inilalapit sa iyo ang aming mga kaibigan na nagsisihanda upang pumasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang paglalakbay. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon, hanggang sila'y makarating sa kanilang mga trabaho, Panginoon. At muling makauwi ng maayos, maligtas, at walang anumang pagsubok na ipagkaloob, Panginoon. Tulungan mo po ang aming mga kaibigan ito sa kanilang mga buhay. At sa umagang ito, Diyos, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang aming mga administrador ng iyong paaralan, ang Philippine Christian University na naroon sa ibang bansa, sa Malaysia, upang i-represent, Panginoon, ang iyong paaralan, Panginoon, doon sa ibang bansa. Ingatan mo sila, Panginoon, doon sa bansang kinaroroonan nila. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan. Bagkus, tulungan mo sila at proteksyonan mo sila, O Lord. Bigyan mo sila ng karunungan, Panginoon. Gayon din po, Diyos, sa aming mga kapatid na patuloy na naglilingkod sa inyo. Ang aming mga kapastoran, patuloy mo silang ingatan, Ama. Ilayo mo po sila sa anumang mga pagsubok sa buhay
sa mga karamdaman. Ikaw, O Diyos, ang laging kasama nila. Dahil sila, O Diyos, ay iyong mga lingkod na patuloy na nag-share ng magandang balita upang marami, O Diyos, ang maliligtas sa tag ng panahon na ikaw ay babalik na dito sa lupa upang kami iyong kunin at dalhin sa iyong kaharian ang langit, Panginoon. Lord, salamat sa mga patuloy mong pagbibigay sa amin ng mga pangako na patuloy mong tinutupad sa bawat isa sa amin. Dalangin ko rin, O Diyos, ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Patuloy mo pong pagpalain ang bansang Pilipinas at ngayong panahong ito, O Diyos, ay malapit na po ang aming midterm election. Lord, bigyan mo po kami ng karunungan bilang iyong mga anak kung sino po ang aming ilalagay sa maglilingkod sa amin, Panginoon. Marami pong gustong maglingkod, Panginoon, sa kapwa. Bagamat, alam mo, Panginoon, ang kanilang mga puso kung bakit sila magsisitakbo, Panginoon. Tulungan mo po kami bilang mga anak mo na magkaroon ng maayos na kaisipan upang aming ihalal, iluglok sa kapangyarihan ang mga taong may takot sa iyo, O Lord, maka Diyos na hangarin upang maglingkod sa bansang Pilipinas, Panginoon. Kaya din po, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo po silang ingatan doon, O Lord. Ilayo mo sila sa anumang mga kapahamakan. Proteksyonan mo sila, Panginoon. Dahil malayo po sila sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Ikaw lamang, O Diyos, ang kasama nila doon. Ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Proteksyonan mo sila sa lahat ng oras ng kanilang mga buhay. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin din inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na mga mangingisda. Ikaw ang siyang patuloy na mag-ingat sa kanila, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito ay iyong pinahinto. Dahil din po, Panginoon, sa aming mga kaibigang mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa upang may makain ang iyong mga anak, Panginoon. Mayroong maihanda sa kanilang mga pag. Ingatan mo sila, O Lord. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Tulungan mo sila, O Diyos, na makabangon sa kahirapan, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa lahat ng katugunan na iyong ipinagkaliwala sa amin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos, na aming tagapagligtas. Amen at amen. Costly love. Yan ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan. Costly love. There was a time na laganap ang kidnap o ransom among Chinoys. Ginawang business ito ng kidnap syndicates dahil handang mag-ransom ng kahit magkano ang families ng victim para matubos ang mga ito ng buhay. Millions, maybe even billions of pesos were spent for ransom. Ransom is costly. Pero para sa loved ones nila, it is a cost they're willing to bear to save the kidnapped victims.
Our plight as sinners is more desperate than that of kidnap victim. Kailangan natin ng ibang klaseng ransom to free us from the clutch of sin. Without this ransom, we will surely die, according to Romans 6:23. Ang kaso, mga kaibigan, no amount of wealth in the world would be enough for our ransom. Buhay, mga kaibigan, buhay. Hindi pera ang kapalit ng ating kaligtasan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Only the life of Jesus is acceptable ransom. No? Only the life of Jesus is acceptable ransom. Iyan ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit inialay niya ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Mateo 20:28. Ganyan kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kaibigan. Ibinigay niya si Jesus, His only Son, to bear our sins on His body when He died on the cross of Calvary. 1 Pedro 2:24. Maging ako na anak ng tao ay naparito sa mundo upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para maligtas ang maraming tao. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga sugat. Kayo'y pinagaling. God's love for us is costly. Yun po, mga kaibigan. God's love for us is costly. It cost Him His only Son, Jesus Christ. Tumigil ka sandali, kaibigan, at pag-isipan ang katotohanan ito. Kaibigan, totoo ba para sa iyo ang costly love ng Diyos? Tinanggap mo na ba ang pagtubos sa iyo ni Jesucristo mula sa kasalanan? Kung oo, kaibigan, paano mo sinusuklian ang pag-ibig niya sa iyo? Kaibigan, ito ngayon ang hamon sa atin. Ang best response sa costly love ni Lord para sa atin ay una, maniwala ka at tanggapin mo ang katotohanang mahal ka talaga ng Diyos. At ang pangalawa ay nasa Mateo 22:37. Ito naman ang sinasabi. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pero kaibigan, tandaan mo to. Magagawa mo lang ito, kaibigan, sa biyaya
ng Panginoong Hesukristo. Pero kung hindi pa ito totoo, kaibigan, para sa iyo, you can say yes to His offer now through these prayers of acceptance. Manalangin tayo. Lord, salamat po sa costly love ninyo para sa akin. Thank you for sending your Son as a ransom for me. Jesus, salamat sa pagtubos ninyo sa akin mula sa kasalanan. Tinatanggap ko ang kaligtasang handog ninyo sa akin. Maghari kayo mula ngayon sa aking buhay. Teach me to respond to your costly love with gratitude and obedience. Amen at amen.